Aling pag-ibig pa ang wagas at dalisay, wala nang iba kundi ang pag-ibig sa bahay at kabuhayan. Isang mainit, naglalagablab, dumadagumdong na magandang hapon sa inyo mga kababayan. Ito po si Triple Man, muling nagbabalik sa ang bahay at kabuhayan upang maglingkod sa inyo sa himpapawid at magbalita tungkol sa samot-saring mga kaganapan nitong linggong to. Ating mga kasama, bumati mo na. Magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa ating programang Bayad Kabuhayan. Huwag po kayong aalis at tumutok po sa inyong mga radyo para papakinggan po natin yung ating mga talakayan. Maganda po ang ating mga tatalakayin ngayong araw na ito. Meron po tayong resource speaker tungkol sa RH Bill, si Miss Pro-Life. Okay, bumati mo na kayo. Magandang hapon sa inyo lahat, sa ating mga tagapakinig. Magko-codename na lang po ako. Tawagin na niyo na akong Miss Pro-Life. Okay, Pro-Life. Talagang Pro-Life na Pro-Life. Okay, ating mga junior reporter. August 11 tayo ngayon, no? August 11, ang ating programa tuwing Sabado, mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Okay? Binabati ko po lahat ng mga nakikinig sa programa sa araw na ito. Sana po ay subaybayan nyo ang isang buong oras ng 1098. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mawis, isa sa junior reporter. Binabati ko nga po pala yung mga kaklase ko, family, friends, and relatives. Ating operator, si Gino. Bati ka, Gino. Andang hapon po sa inyong lahat at sa 1098 AM po sa radyo. Ito yung Bahay at Kabuhayan. Programang Bahay at Kabuhayan. Binabati ko po yung mga kamag-anak ko dito sa Maynila, Quezon, lahat-lahat po sila ay sana ay parito kayo at imbita po kayo nga magandang hapon po. Binabati po yun. Okay. Caro po. Salamat okay, po. Si Jeneline Caro. Okay, ating junior reporter, pwede nang magulat bago tayo pumunta sa ating mga paksa. Isa na naman pong magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Kari, ang isa sa mga junior reporters ng programang ito. Para sa araw na ito, ako po ay magsasalaysay ng 5 sa mga nagbabagang balita patungkol sa ating bansa. Una, 2,213 katao nadali ng leptospirosis. Ito yung sa habagat. Itong bagyo. Patay sa habagat, 60 na. Tinatayang umabot na sa 60 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa halos isang linggong pananalasa ng hanging habagat. Ayon sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, pinakamarami pa rin ang naitalang patay sa National Capital Region o NCR na umabot sa 26. 19 naman sa Region 3, 12 sa Region 4A, 2 sa Region 1 at 1 sa Region 4B. Tinataya namang 539,838 pamilya o 2.44 milyong individual mula sa Regions 1, 3, 4A, 4B, 6 at NCR ang naepektuhan ng bagsik ng habagat. Samantala, kasunod ng matitinding pag-ulan at pagbaha na nararanasan ng Metro Manila at karatig lalawigan sa pinakahuling tala ng Department of Health o DOH, ang bilang ng mga tinamaan ng leptospirosis na mas mataas na ng 87.23% o 1,802 katao kesa doon sa nakalipas na taon sa kaparehang panahon. Nakapagtala naman ang DOH ng 106 na nasawi kumpara sa 105 death cases noong nakaraang taon. Kinumpirma naman kahapon ni Dr. Evangeline Morales,
direktor ng Ospital ng Maynila, na nasawi ang isang security guard ng pamantasan ng lungsod ng Maynila sa sakit na leptospirosis. Tumanggi si Morales na kilalanin ang biktima, subalit ani nito, lalaki at residente ito ng Tondo, Maynila. Nauna rito, isinugod sa Ospital ng Maynila noong Sabado ang biktima, subalit na hindi na kinaya pa ng mga gamot na malunasan ang kanyang kondisyon. Nabatid kay Morales na mula noong Sabado, 5 na ang kumpirmadong kaso ng leptospirosis na isinugod sa kanilang ospital. 3 noong Sabado, habang 2 naman nitong Lunes at Martes sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat. Ikalawa, supply ng relief goods, tiniyak na ni Pinoy na sapat. Tiniyak ng Malacanang na may sapat na supply ng relief goods para sa mga nasalanta ng baha. Ayon kay Pangulong Benigno Noynoy Aquino, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tulong para sa mga biktima ng baha mula sa ibang lalawigan at mga pribadong kumpanya. Sa pagdalaw ng Pangulo kahapon sa Tarlac, ibinalita nito sa mga binahang mamamayan na walang problema sa supply ng relief goods dahil nag-donate ng 1,000 kaban ng bigas ang lalawigan ng Isabela para sa mga biktima ng kalamidad. At mga disaster personnel naman ang ipinadala ng lalawigan ng Albay na aabot sa 35 katao at pawang hinasa sa disaster preparedness na magiging dagdag puwersa sa relief efforts ng gobyerno. Ikatlo, presidential chopper ni Pinoy nag-emergency landing sa ECTEX. Napilitang mag-emergency landing ang presidential chopper ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III kasama ang 4 pang helicopters na sinakyan ng kanyang mga miyembro ng gabinete sa Luisita exit sa Tarlac dahil sa masamang panahon kahapon. Naglilibot kahapon ang Pangulo sa ilang lalawigang binaha sa Central Luzon at habang patungo sa Tarlac, sinalubong sila ng malakas na pag-ulan. Napilitang okyupahin ng 5 helicopters ang isang lane ng ECTEX at agad naman itong nasundo ng convoy ng mga sasakyan ang grupo ang Pangulong Aquino. Kasama ng Pangulo sa pagbisita sa Tarlac, Bataan, Pampanga at Bulacan ang kanyang mga miyembro ng gabinete. Ika-4, disbarment case versus Carpio, ibinasura ng Supreme Court. Ibinasura ng Korte Suprema ang isinampang disbarment case ni Lauro Visconde laban kay Acting Chief Justice Antonio Carpio. Sa isinagawang en banc session, nanindigan ang Supreme Court na hindi maaaring madisbar ang mga opisyal na maaari lamang maalis sa pwesto sa pamamagitan ng proseso ng impeachment. Nangangahulugan na nananatiling nominado si Carpio sa pagkapunong mahistrado. Samantala, ipinagpaliban naman ng Judicial Bar Council o JBC ang deliberasyon sa pagpapalabas ng shortlist ng mga nominado sa pagkapunong mahistrado para hintayin ang desisyon ng Korte Suprema. Batay sa panuntunan ng JBC, madidiskwalipika ang isang Chief Justice nominee kapag mayroon itong hinaharap na kaso. At ang huli, Meralco, magtataas ng singil kahit sinalanta ng baha ang Metro Manila. Sa kabila ng nararanasan pang hirap sa iniwang pinsalan ng hanging habagat, panibagong pasanin na naman ang kahaharapin kaugnay sa muling pagtataas ng singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan kung saan 0.28 centavos kada kilowatt-hour ang dagdag sa generation charge. Mahigit 28 pesos ang dagdag sa kumokonsumo ng 101 kilowatt-hours habang 56 pesos naman sa 200 kilowatt-hours ang gamit. Ito umano ang resulta ng 1 linggong pagsasara ng Malampaya Natural Gas Facility kaya napuwerso ang mga planta ng kuryente na gumamit ng mas mahal na panggatong. Hindi na umano ito pwedeng ipagpaliban kahit sinalanta pa ng bagyo ang maraming residente. Muli ako po si Kari at iyon lamang po ang aking balita. Okay.
Mainit yung balita natin, no? Bagamat malamig na habagat, maraming napinsala. Meron pa bang halos maubos yung oras natin, yung junior reporter. Okay, meron tayong tawag sa line 2. Hello? Hello? Oh, sino po sila? Opo, sino po sila? Okay po, ano po mga paglilingkod? May katanungan lang po ako. Opo? Ano po ang ibig sabihin ng mainit? Naglalagablab at dibatagito? Okay, sige po, pasagot po natin kay Mr. Tripliman po Okay, yan. mukhang para doon sa ating Pero slogan. magandang tanong yan. Magandang tanong po yan, ma'am. Oo. Na lagi nating binabanggit sa pambungad yung mainit sapagkat una ay buhay na buhay po ang ating dugo. Ang nananalaytay sa ating dugong Pilipino na kung saan ito'y mainit at naglalagablab. Kada pagnanais natin magkaroon ng bahay at kabuhayan, dumadagundong sapagkat ito ay hindi mapigilan na pagnanasa nating makamit ang ating minimiti, ang ating advokasya na ilunsad at makamit ang ating pinapangarap na bahay at kabuhayan. Yun po yung ang aming pambungad upang pampabuhay ng dugo, ika nga. Okay. Maraming salamat po na itanong niya. Meron pa po kayong tanong? Eh, nasagot po ba? Nasagot? Yung bakit bayan ko ang laging background ng kanta? Eh, bakit bayan ko? Bayan ko sapagkat nasabi nga natin na isang mainit at naglalagablab, dumadagundong ay sapagkat ito ay sinasabi natin sa pambungad na aling pag-ibig ba ang wagas at dalisay. Wala nang iba kundi ang pag-ibig sa bahay at kabuhayan o sa lupang tinubuan. Kaya sinasagisag po natin ang hindi na nanirinig sa ating mga radyo. At ito'y binubuhay po natin yung bayan ko upang mapag-alab, mapag-init natin yung damdamin ng magiging makabayan, makatao at makadiyos ng sambayanang Pilipino. Yun po yun, ma'am. Yung aming, kung bakit po yun ang aming team song dito. Okay, sige, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong pagtawag. Okay. Okay, salamat. Okay, may junior reporter. Tuloy ang report. At Tatalakayin po natin ang paraan para muling makabangon at makarecover sa kalamidad. Ang swerte mo ngayon dahil nakaligtas ka matapos ang kalamidad. Dinatnan ka man ng mataas na baha sa inyong bahay dahil sa hagupit ng habagat. Ngayong humupa na ang ngit-ngit ng lalim ng pagbaha na nalasa sa inyong bahay ay nagpalubog din sa maraming lugar sa Metro Manila. Una, bigyang pansin ang mga bata, unahin ang kanilang pangangailangan. Sila ang delikadong pagmula ng anumang karamdaman. Kailangan hindi sila lulusong sa baha dahil sa banta ng leptospirosis. okay, tuloy mo lang, junior reporter. Diyan na-atake ang mga matulang tingin sa paligid mo, kapag tuloy-tuloy. na-expose ang bata sa paglusong sa baha. Kahit na sa mga putik, umano ay maaaring magmula ang sakit na leptospirosis. O, yung ating Ikalawa, junior reporter, nagpapaalala, baka susunod na habagat. Okay, tuloy. ang mga lumpo, iba pang disabled, ay kailangan ng dobleng pag-iingat kung ang mga matatanda ay may mga sakit. Agad silang bigyan ng iba yung pag-iingat na hindi maulanan o mababad sa tubig baha. Ikatatlo, ang mga alagang hayop ay kailangan din ng espesyal na atensyon. Ilagay din ang mga ito sa mas ligtas na lugar, mainit at komportable upang hindi sila maapektuhan ng anumang uri ng karamdaman. Tiyaking habang nasa kasagsagan ng kalamidad ay tulad din sila ng iyong mga mahal sa buhay na bibigyan ng tamang atensyon at pangangalaga, may sapat na pagkain at tubig inumin. Ikaapat, check-in na rin ang mga bagay na maaari magdulot ng peligro bago bumalik sa bahay. Tiyaking walang kuryente, bukas na gas pipes o mga gasol, walang basag na salamin na maaaring makapal.